Last Sunday, we talk about snatching souls out of the fire. Ngayon naman po, ang pamagat ng aking share sa atin ay have passion to bring souls to Christ. Have passion to bring souls to Christ. Buksan po natin doon po sa Mark chapter 2, verse 1 hanggang verse 12. Sa Tagalog ko po ito babasahin. Ito po ay true to life story at from this story, I will share to you 4 important things that you should know. How to bring people or our loved ones or our friends to the Lord. Okay, sa Mark chapter 2, verse 1 hanggang 12. Go, basahin natin. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang bahay. Sabi sa English ay, Jesus is in the house. Verse 2, nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na tao may dalang isang paralitiko. Nakita na po ba kayo ng paralitiko or paralyzed? Yung hindi makatayo, hindi makagalaw. Okay? So, pinubuhat siya. Verse 4, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Verse 5, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan mo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinatatawad na ni Lord ang mga kasalanan mo. Kahit gaano kalaki yun. Verse 6, go! May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan. Biglang tumaas ang kilay. At nag-iisip ng ganito. Sabi sa verse 7, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Ilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko na pinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Mamaya na. Okay? So ano nangyari? Sa verse 12, tumayo nga ang paralitiko, kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis. Habang ang lahat naman, ang naroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos. At sinabi nila, kailanman di pa kami nakita ng ganito. May the Lord bless His word this morning. Ito kung binasa ko po ang story na ito, is a true to life story. Hindi lang po siya katahang isip na kinuwento, tapos para tayo ay malibang tayo, magbabasa tayo ng mga kwento. Yan po talaga ay true to life story. Isa sa mga miracles, napakaraming miracles na ginawa ng Panginoon nung siya ay nagmi-ministry dito sa lupa. In fact, sabi ng Bible, kung susulat lahat ng mga miracles na ginawa ni Jesus nung siya ay nandito pa sa lupa at nag-minister sa mga tao, ay hindi daw po kasya sa aklat sa buong mundo yung mga ginawa ng Panginoon. Now, ito pong passage na ito, I believe, ay isa sa maraming kwento at pangyayari na nangyaring himala during Jesus' earthly ministry dahil mayroong message si Lord na gustong iparating sa atin. Hindi lamang para ipabatid sa atin kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa atin, kundi para ipaabot ng Diyos sa atin ang kanyang mensahe
kung paano tayo makakalapit sa Diyos at makapagdadala ng maraming mga tao sa harapan ng ating Panginoon. Now, ano ang message na gustong iparating sa ating lahat na nandito ngayon? Paano natin madadala ang mga tao sa harapan ng Panginoon? So, tingnan po natin, mayroon pong 4 na truth na makikita tayo dito. Sino po dito gusto niyang gamitin siya ni Lord? Na mag-serve sa Kanya. Paano ba ako mag-serve kay Lord, Pastor? How can I serve God while I'm still alive? Nung tinanggap mo si Lord, ikaw ay pupunta sa langit dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. Pero ba't hindi ka pa kinukuha ni Lord? Nakakailang COVID ka na, nakakailang atake ka na, buhay ka pa rin. Sabihin mo nga sa iyo, talaga you have a mission to accomplish in life. Meron ka pang misyon, meron ka pang gagawin. Ano kaya ang mission ko? Siguro, kailangan ko pang mag-around the world, magpatayo ng ng bahay, bumili maraming sasakyan. Alam niyo po mga kapatid, ang atin pong mission ay to win souls and make disciples. Yung ibang tao na wala pa sa kaharian ng Diyos ay gusto ng Lord na gamitin Kanya na maging tulay, maging kasangkapan para yung mga tao na sa kadiliman ay dalahin natin sa liwanag. Yan po ang ating pong mission. At yan po ang paglilingkod na gusto ng Panginoon na gawin natin para sa Kanya. Pastor, di ba dapat ang church natin ay tumulong sa community? Tayo ay maglinis ng mga barangay, magtanim ng mga puno. Wala pong masama po doon. Dapat naman talaga tayo tumulong sa community. Pero, kahit po ang isang taong hindi nakakakilala sa Diyos, pwedeng magtanim ng puno. Naniniwala kayo? Kahit ang isang tao na hindi nakakakilala sa Diyos ay pwedeng magwalis sa community. Pero, ang tanging makapag-share lang ng gospel of salvation at tanging makapag-win lang doon sa mga taong nasa kadiliman ay yung mga taong nakakita ng liwanag. Mga taong nakakakilala sa Panginoon. At kung ikaw ay isa doon sa nakakilala sa Panginoon at nagkaroon ng relationship kay God, ang iyong mission, kung paano may ginamit si Lord sa iyo para ma-rescue ka, right after that, magpagamit ka din sa Panginoon to rescue other people. And that is the highest form of service in the Lord. Alam niyo po, mga kapatid, yung singing, yung dancing, playing musical instrument, pag umalis tayo dito sa mundo, umakyat ka sa langit, pwede mo pa rin gawin yan. Kahit magsasayaw ka buong maghapon, magdamag sa langit, kumanta ka ng walang hinto sa langit, kumanta ka, mag-worship ka kay Lord, pwede mong gawin yun. Pero meron isang bagay tayo na pagka tayo po ay umalis dito sa mundo, kahit anong pilit natin at paghahangad natin gawin natin ay hindi na natin magagawa pag nasa langit na tayo. Tanungin niyo nga po ako, ano yun? Do you have an idea kung ano yun? Mag-win ng soul. Mag-rescue. Kasi doon wala ka na kire-rescue. Kasi na-rescue na lahat. Ang pag-rescue nandito sa mundo. Kaya ang sabi ng Panginoon, Peter, do you love me? Di ba ang sabi ng Panginoon, tinanong niya bago umakit sa langit si Jesus? Kasi si Peter, tinalikuran niya si Lord eh. Do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Talaga, sige nga, feed my lamb. Tapos mamaya, tinanong ulit siya ni Lord, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Take care of my sheep. Sabi ng Panginoon. Tapos mamaya, tinanong ulit ng Lord, Peter, do you love me? Tapos nalungkot si Peter kasi tatlong beses siyang tinanong. Nasabi ng Lord sa kanya, sabi ng Panginoon, feed my lamb, take care of my sheep. Bakit sinasabi ng Lord? Nasabi ng Panginoon, Peter, do you love me? Sabi ba ni Peter, yes, Lord. O sige, kantahan mo ko. Sabi ba ng Lord yun? Peter, do you love me? Yes, Lord. O sige, sayawan mo ko. Hindi yun ang sabi ng Panginoon. Feed my sheep, take care of my sheep, feed my lamb. Ang tinutukoy ng Panginoon doon, i-share mo ang aking mga salita doon sa mga tao na nawala ng pag-asa. The only way to feed people is to share the Word of God.
Kaya sabi naman, feed my sheep. Ano po ba sabi ng Bible? Man shall not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. Maraming taong nanghihina, hindi dahil kulang sila sa pagkain. Kain na nga sila ng kain eh. May midnight snack na, 3 times a day pang kumakain. Ang totoo no, nahihina ang tao dahil walang spiritual nourishment. Ang spiritual nourishment ay yun pong food that comes from the mouth of God. Yung food that comes from the mouth of God ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos na binabasa natin ngayon. Now, paano ba ako gagamitin? Actually, ano ba yan? Mag-aaral muna ako sa seminary ng 10 taon o 5 taon. O ano magagawin ko? Ito, tingnan po natin. Una, nagagawin po natin, ito, promote the great things that Jesus have done to you. Sino po dito ang naniniwala? Hindi lang naniniwala, kundi nakikita niya sa sarili sa buhay niya na may ginawa ang Panginoon. May nakikita ba kayo ng mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa inyong buhay? Meron o wala? Meron. O, dapat ay tingnan natin sa ating sarili, ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay ko? Ano ba yung iyong buhay before? Nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Ako po, ang buhay ko po before, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, ako po ay broken family. Bata pa po lamang ako po ay alipin ng sugal, ako po ay umiinom na ng alak ay bata pa lang. Kaya ako ginagawa yun para saktan ko ang aking mother. Kasi iniwanan nung ako'y bata pa, grade 2, dalawa kong kapatid. Ang mamatay ng aking ama, yun naman pong after 1 year na mamatay ang ama, ang aking po namang mother, ay iniwanan kami. Pumanap na pa-Valentine. That time, hindi ko naman naiintindihan pa. Siyempre, bata pa ang mother ko noon. She is 29 years old. Ano ibig sabihin? Siyempre, kailangan din naman niya nagpuputok sa kanya. Pero siyempre, dahil sa ako hindi namin sa Panginoon, gusto ko nag-rebelde ako. Tapos yung lahat ng mga, uso pa yung photo album eh. Wala pa ng mga Friendster. So, ang mga picture yan sa photo album. Lahat ng picture ng aking mother, may X yan, X. Yan. Ako'y galit sa kanya. Matindi ang galit. At ako ay naglaya sa bahay namin sa Batangas. Punta ko ng Isla Verde. Nung mapapunta po ako doon, may nag-share po sa akin ng Word of God. May nag-share sa akin ng Word of God at ipinaliwanag sa akin na kahit ganun ang nangyari sa buhay ko, may maganda pa rin plano ang Panginoon sa akin. Na ako pala ay mahal ng Diyos. Kung bakit nagkaganon lang ang aking buhay ay dahil ang kaaway ay gusto niyang wasakin ang buhay ko. Pero gano'n mang kasira ang aking daw buhay, kung kinalapit sa Panginoon ay kaya niyang ayusin at mas pagandahin pa. At may isang bagay, para daw ako'y makalapit sa Panginoon nang walang harap, kailangan ko magpatawad. Ay, agi. Matindi ako ang galit sa akin. Pero sabi niya, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka papatawarin ng Diyos. At pag hindi ka nakapatawad, pinatawad ng Diyos, hindi ko papasok ka rin ng langit. Sa kaparusahan walang hanggan. Sinurrender ko ang aking buhay, ako po ay nagpatawad. Natawad ko po yung aming mother. So nagkaroon po ng restoration sa buhay ko. Then, nung ako po ay makakilala sa Panginoon, to make long story short, nawala ho ang addiction ko na nagsusugal ako. Yung parang doon ko ba inuugod yung inaano yung aking time. Parang malilipas ang aking oras, makakalimutan ko yung mga problema, gano'n. Okay? So, binago ko ng Lord. At nung ako'y binago ng Panginoon, nagkaroon din po ako ng desire na yung mga kabataan kapares ko din ng broken family, yung mga nagmi-minister ako ng mga kabataan-bata, ng mga walang father, broken family. Yun yung unang-unang kong nasasagip nung ako'y unang nag-minister sa Panginoon, sa gawain ng Lord. So, paano ko ginawa yun? Sinasabi ko yung ginawa ng Lord sa akin. So, ano ba ang ginawa ng Lord sa buhay mo? Ano ba ang buhay mo dati? Paano ka nakakilala sa Kanya? Paano nabago ang buhay mo? Some of you here, kayo ay nakaranas ng deliverance. Some of you here, magpapa-opera, pinagaling kayo ng Lord, na deliverance kayo, nakaligtas ang inyong 50,000, nakalibre ang inyong 100,000. Di ba napakagandang promotion yun para kay Lord? Trending mo yung tindahan ni Diwata, yung overloaded.
po yung kanyang seeking. Kami napadaan din yan sa may, ano ba part yun? Sa may Pasig. Grabe, pila-pila ho yung mga tao sa layo ng pila. Bakit gumamit, dinumog ng tao yung Paris Overload ni Diwata? Kadami ng masarap diyan. Kahit dito sa Dagupan, kadami ng mas masarap ang pagkain. Yung mga malinis pa nga. Pero ba't hindi pinupuntahan? Ba't yung kanya pinupuntahan? Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga vlogger na pumupunta doon, binablog nila, pinapaganda nila. Kumbaga, sinasabi na yung mga magagandang experiences nila, pumunta sila doon. Lahat ng mga gaganda, yun ang iniha-highlight. Lahat ng mga experiences nila, mga magaganda, purong pagkain dito, maganda dito. Abot kaya, pinupromote nila, kaya pinuntahan ng maraming mga tao, yung mga taga-Cagayan pa, taga-Aparri, taga-Mindanao, pumupunta pa ito, grabe. Para lang kumain ng Paris Overload. Ni Diwata, bakit wala pa sa kanila? Nadala ho yun sa promotion. Na-overemphasize lang. Masyado nang na-hype yung mga tao. Pero kapatid, kapag ipinromote natin ang ginawa niya sa ating buhay, totoo po yun. Hindi lang yung pang-hype. Yun ay reality. Sino ditong binago nung makilala niya si Lord? Na wala yung pagmumura. Yung pagiging mainitin ng ulo. Yung pagiging wala kang pasensya dati. Wala kang self-control. Dati noon, kapag ang problema ka, nababalisa ka na. Ngayon, meron ka ng confidence. Meron ka ng strength to face trials and troubles sa buhay. Alam mo na yung gagawin kapag may problema ka. Meron po isang lalaki sa Bible na matapos siyang pagalingin ni Jesus. Gumaling siya. Siya po ay halos sa sementeryo na nakatira. Karga-kargangan niya ang maraming kaluluwa nakasabi sa kanyang katawan. Yung kaluluwa ng mga namatay, pumunta sa kanya. Kasi sa sementeryo na siya nakatira. Pero si Lord, pinalaya po yung lalaki niyo. Nakawala. Ngayon, ang sabi ng lalaki, Lord, pwede bang sumama ako sa inyong pagtatravel kung saan man, mag-around the world, sama na lang ako, Lord, sa inyo. Ang sabi ni Jesus, no, go back to your home. Sabihin mo sa mga taga-roon sa inyong barangay, sa inyong mga kasambahay, ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Come on. Tell what God has done to you. Umuwi po yung lalaki. Imagine, ito po lalaki, ito taga Decapolis. Meron po itong 10 towns ang Decapolis. Lahat ng towns na yun na nakabalita sa kanyang testimony. Dahil alam ng mga tao yung dati niyang situation eh. Alam ng mga tao na itong taong ito, he is in a hopeless situation. Eh nung ma-encounter si Lord, grabe na-transform ang buhay. Naniwala po sila. Bakit? Because that man promoted what Jesus have done to his life. Tanungin mo yung katabi, may ginawa ba si Lord sa iyo? Siguro kahit 10%, 5%, 10% o 20% may ginawa si Lord sa inyo. Yun ang inyong ipag-ingay. Yun ang ating ipagsabi. Yun ang ating imarites. And you know what happened? Basahin niyo po yung Mark chapter 2 verse 1. Nababasa po ba ninyo? Ano sabi? Pagkatapos ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum. Pag sinabi, yung meaning po ng word na Capernaum, kasi sa mga villages, dagupan, parang meeting place. Diba? Ganon. Or Taneta. Ano kaya ang ibig sabihin? San Fabian. O yung mga ganon, may iba bang pangalan. May meaning. Yung Capernaum, ibig sabihin, village of comfort. So, I believe, kaya tinawag na village of comfort dahil ano si Jesus. Sabi, kumalat daw ang balita, nag-viral ang balita na si Jesus ay nasa kanyang tahanan. Jesus is in the house. Nabalitaan ng mga tao kasi minarites, si Jesus, alam mo, mayroon siya pinagawa. Alam mo, may patay siya binuhay. Alam mo ba, grabe, nung nasa ilang kami, grabe, alam mo, yung mga tinapay, pinagdaan niya, pinag-pray lang niya, basta kami lang siya ikat. Nagkakita na, pamilano, punta na sa bahay niya, nandun siya demonyo, at dinumog ng tao yung bahay ni Jesus. Sabihin nga natin, Jesus is in the house. Dapat ay ipag-ingay natin
Ano ba ang ginawa sa iyo ng Lord? Ikaw ay pumunta sa church, naka-receive ka ng encouragement, naka-receive ka ng peace, naka-receive ka ng restoration and forgiveness and healing and deliverance. Ano man yun? Nagugulumihan ka, biglang nagkaroon ka ng peace, kung ikaw ay umattend sa church, pagkaalis mo, dapat ipagsabi mo, alam mo itong bakit ako sa church? Dati, dami kong mga kabigat, dami kong problema, tapos nung ako'y umattend, nawala lahat. Marinig ko ang word of God, nagkaroon ako ng peace, nagkaroon ako ng strength na harapin yung problema. Di ko ba? May ginawa ang Lord sa atin. Palagay ko kahit 1%, 10%, yun ang ating i-promote. At alam niyo po, kapag yung mga ginawa ng Lord sa buhay natin ay lagi natin ipinagsasabi, ipinopromote, ipinag-iingay, lalo kang dinadagdagan ng Lord ang kanyang mga gagawin mo sa buhay mo. Bakit? Para marami kang maikwento sa iba. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ni Lord, nagawan ka ng magagandang kwento para marami kang ikukwento sa iba. Amen? Alam niyo po, kung ako'y makikipagkwentuhan, mas gusto ko kung ikwento yung ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Yung ginawa ng Panginoon doon sa mga taong aking naministeran. Ang ginawa ng Panginoon doon sa buhay ng mga taong na-transform na nung ma-share ako ng Word of God. Yun ang gusto kong laging ikwento. Pero yung imanatis ang buhay ng kapitbahay ng konsino, that is not my business. Our business is to seek and save the lost. Our business is to promote what Jesus has done in our lives. Amen? Yun ang ipinapagawa sa atin ng Lord. So, yun ang una. Ano yung una dapat natin gawin para maka-attract tayo, makapag-labi tayo ng tao, i-promote natin, ipagsabi natin, ipag-ingay natin, ipagsigawan natin sa kaibigan natin, sa kapitbahay natin, ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Maybe yung kaibigan natin may problema din kaparasan sa iyo. Pare-pares lang naman. May pinagdadaanan din, ang kapares mo na pinagdadaanan, o may sakit din na na-experience na ganyan sa iyo. Pag lumapit sa Panginoon, ay siya makakalaya din kapares mo kung paano kang pinalaya natin. So, pangalawa, ay ito po ang nakita ko. Provide a place for people to come closer to God. Provide a place for people to come closer to God. Kami po ay isang tanghali. Siyempre kakain, tanghali. Punta kami sa Mang Inasal. Grabe. Puno, walang space. Punta kami sa Jollibee. Puno rin, walang space. Alam sa kami pumunta? Doon lang sa turo-turo, walang kumakain. Ay, mga kapatid, nagagutom na gutom ka pala, hanapin mo lang. Wala nang pasosi-sosi, kung saan ka makakain at mabubusog ka. No. What is the point? Nung magkaroon ng Thanksgiving, dyan po sa Asingan, nag-pioneer din po ba sa Asingan sa barangay. Ngayon, di ako po ay kinuha nilang mag-i-speak sa Thanksgiving nila. So, karoon ng praise and worship. Pag wala ako'y dumating doon, ako ay nakatayo hanggang sa ako'y mag-i-speak na nakatayo pa rin. Sabi ko ay, nung ako na magsasalita, sabi ko, sino po dito ang gusto pang marami pang mga tao ang dalahin ni Lord dito? Amen! Taki pastor, gusto lang. Sabi ko, huwag na ho kayong pumasa. Bakit? Kasi, hindi na ho magdadala si Lord ng mga tao dito. Bakit? Wala na hong space wala na hong maupuan. Ako nga ho, wala na nga ho maupuan. So, dahil doon, pagkatapos doon, nagpadala po ako ng 20 chairs para doon sa church na yun. At nung pagkalipas ng mga ilang mga weeks, napuno din yung mga place na yun. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? Hindi magpapadala ang Diyos sa iyo, kunyari, ng blessing kung wala kang lalagyan. Hindi magpapadala si Lord ng mga tao, ng mga souls, kung walang space for them. Nung tayo po ay nag-start ng gawain dito sa Dagupan, actually tayo nag-start noon. So, iba't ibang mga bayan na pumunta din, mga Kalasyaw. Yung unang-una nating marami, pumunta din mga Kalasyaw. So, nung masikip na dito, tinanggal natin
tinanggal natin na yung mga divider, yung division na dyan, panera-kaharap. So, nagkaroon uli ng space for the newcomer to come. So, nung puno na, wala nang space, sabi ko dun sa mga kasama nating nandun ng taga-Kalasyaw, siguro it's time na dahil kahit tayo naman ay growing at kayo ay nagmamature na kay Lord, you can start your own service doon. Ang tawag dyan, hindi divide ha, multiply. Nag-decide sila doon, sila magse-service. So nung mawala po sila, syempre halos mga lahati, aalog-alog na yun. Wala na mga halos umuupo, naging bakante na. After a few months, napuno uli yung place na ito uli. Bakit? Kasi kapag may place, available seats for the new people, magpapadala ang Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, yung pinaka-favorite chair mo, every Sunday, palamang mo na sa bago, hindi, pastor, nabili ko na ito, pamula nung makakilala ako kay Lord, mga 10 taon ako dito nakaupo. Kasi malapit sa aircon, pastor. Dapat, ipalamang mo na. Doon sa iba, ibigay mo na para po doon sa mga, sa mga bago. Pag kayo po iaatan ng mga birthday, kasal, bibigyan kayo ng invitation. Anong nakalagay? Sometimes. You have received 2 seats for you or 1 or 3, 4 seats for you. Bakit po? Kasi, kung para malaman nila na siguradong mayroong uupo doon, hindi mo makukontrol kung baka yung mga tao uuwi. Now, nung napuno na naman uli, kasi yung mga taga-Linggay naman, pumupunta din dito. Sabi ko, mag-start na tayo ng gawain doon. So, nangyari, kumonti na naman. Pero, nung marami na ulit na bakanting space na naman, napuno na naman. Kasi yung mga taga-Aguilar, pumupunta ba dito? Sabi ko, mag-start na kayo doon. Kumonti na naman kasi ilang pamilya rin yung pumupunta dito. Tapos, nag-start ulit tayo ng church doon. Yun ang mga taga-Kalit, hinahakot pa, dinadala pa dito. Mga isang sasakyan dito. So, punong-puno. Sabi ko, mag-start na kayo ng gawain doon. Nabakante na naman ulit. Another empty chair na naman. Ito lang problema. Ngayon, nagsisiksikan na dito. Dalawahin kaya natin ang service. Naku, nung first service, halos wala ko kayong makikita tao. Ako lang, tsaka yung misis ko, takay ko kapakanta. Kasi po, yung mga tanghaling gumising, pang second service sila. Pero, sabi nung iba, pastor, gawin na lang natin ulit isang service, wala namang natin ng first. Alam niyo po, pagkalipas-lipas sa mga panahon, napupuno na uli ito per service, napupuno. Yung second service, napupuno rin. Ano pong ibig kong sabihin? Pag may space ka pala, laging may ilalagay si Lord. Pag meron tayong space for the newcomer, laging magpapadala ang Diyos ng mga tao pupunta. So ano dapat natin gawin? Provide a place for people to come closer to God. Now, ano pong ibig kong sabihin? Basahin po natin yung Mark chapter 2 and 4. Tingnan nyo, ito ang naging problema. Nung magkakatipon daw po yung napakarami pong tao, wala na daw pong mapwestuhan. Tapos may dumating pang nakalagay sa stretcher, buhat-buhat ng 4 na lalaki. The Fantastic Four. Yeah. Wala pong space para doon. Wala pa ng space para sa PWD. Kaya, ang atin po ngayong vision ay magtatayo po tayo ng mas malaking sanctuary dyan sa Mayunggo, sa likod ng Villaflor. 1,000 seating capacity na church para mas marami tayong maakay at madalang sa Panginoon. So, let's pray for this. Ito ay mapabilis na. Dahil we are in a season of great harvest. Bago dumating ang Panginoon, there will be a great harvest of soul na maraming mga tao na sila po'y magiging bukas ng puso at isip, tatanggapin nila si Lord sa kanila pong buhay. Dahil ayaw ng Lord na sa kanyang pagbabalik, sila po ay mapapahamak. At gagamitin tayo, ang ating pong church ay isa sa maraming mga churches dito na gagamitin ng Lord para mag-win ng soul, mag-rescue. Minsan na nagiging problema yung space. Sometimes naman,
Ang nagiging problema, kaya ang mga sinners ay walang space sa church ay dahil sa sobrang daming bawal sa church. Ay, hindi ka bagay doon. May higaw ka. Ay, hindi ka bagay doon. Nakapantalon ka. Ay, hindi ka bagay dito. Meron kang tattoo. Minsan, meron po kaming karpentero sa bahay namin. So, yung bahay namin noon, doon sa Mahaldan. May mga karpentero po kaming kinuha na taga roon din na gumagawa. So, araw po ng Saturday, sabi ko sa kanila, pwede ko ba kayo invite bago ko sila bigyan ng sweldo? Nag-share muna ako ng word sa kanila. Wais, sige, pag hindi niyo tinanggap, sasabihin ko, di ba sa sweldo ha? Joke lang. Sabi ko, ini-invite ko kayo sa church. Come and see. Alam niyo po, pagka po kayo mag-i-invite, walang anumang mga requirements. Just come and see. Yan lang. Tara, punta kayo. Sabi po ng mga sinisarang ko na mga karpintero, Pastor, nakakaya naman pumunta doon po. Hindi kami nababagay doon kasi marami po kaming bisyo. Ha? Sabi ko sa kanila, alam mo, yung mga dinadalang tao sa ospital, hindi yung mga malulusog. Ha? Kundi yung may mga sakit at karamdaman. Kaya ka nga magpapa-ospital kasi meron ka sakit at karamdaman. Kung wala kang sakit, hindi mo kailangan ng doktor. Hindi mo kailangan pumunta sa hospital. Church is like a hospital. Na dito dinadala ang mga tao may problema. Different problem. Emotional problem, spiritual problem. Sometimes nga, financial problem. Yan ang marami. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang nakakatuwa, meron tayo ditong great specialist na doktor. Aside kay Dr. Jesus is our great physician. Ano mang sakit mo, yan man ay sa bulsa, yan man ay sa emosyon, yan man ay spiritual. Expert si Lord sa lahat. Diba? May mga doktor na doon lang siya sa head part. Pero naman sa internal lang siya. Doon lang siya expert. Pero alam niyo po, sa lahat ng area ng buhay natin, expert si Lord. Kahit sa problema sa family mo, finances, spiritual, lahat, kayang gamutin at kayang ayusin. So, okay inuulit ko, church is like a hospital, but not a hospital. Ano ibig sabihin ng pastor para ito? Church is like a hospital na doon dinadala ang mga may sakit, pero wag naman yung gawing hospital. Na pag wala na kayong sakit, hindi na kayo pupunta. Church is a family, di ba? Church is a family na in good times or in bad times, uuwi ka sa family. May pera man ka o wala kang perang uuwi ka pa rin dahil family mo yun. Makakuha ba ninyo? May problema ka man o ikaw ay kung ano bang pinagdadaan sabi, uuwi ka pa rin because you miss your family. So, J1 Church is not perfect, but this is our spiritual family. Na may magpe-pray sa inyo, magpapalakas sa inyo, mag-i-encourage sa inyo kung kayo po ay nanghihina. At kung wala pa na nag-i-encourage sa iyo, ay humanap kayo maya-maya. Pwede ko mag-encourage sa akin. So, ano yung una? Promote what Jesus have done sa buhay mo. Pangalawa, provide a space for the people to come closer to God. Huwag po tayong maglagay ng barrier. Ha? Tanggalin natin ang mga barrier. LGBT, QRST, UB, welcome to our church. Maganda nga, maglagay nga tayo ng karatula doon na Jesus Anointed One Church, Inner Healing and Deliverance, sinners are welcome. Bakit? Yun ang ating mission tawagin ang mga makakasalanan para magsisi. Diba sabi ng Panginoon, pumunta ako dito para hindi tawagin ang mga holy people. Pumunta ako dito hindi para tawagin ang mga righteous. Pumunta ako dito para tawagin ang mga sinners, para sila bigyan ng pag-asa, para sila iligtas sa kanilang mga pinagdadaan ng mga kadiliman sa buhay. Now, ito po yung pangatlo. Pangatlo ay kinakailangan po natin, do your best to bring others to Jesus. Do your best to bring others to Jesus.
Sa totoo lang, marami pong mga obstacle kung bakit hindi natin madala ang ating mga mahal sa buhay kay Lord. Yung iba ay gusto sana pumunta, kaya lang walang sasakyan. Yung iba, gusto sana pumunta sa church, kaya lang walang sapatos. Pwede ba nakachinelas, pastor? Yung iba kaya hindi pumunta, for some reason, ang daming mga dahilan. Alam niyo po ba, meron pong 4 na magkakaibigan na meron po silang isang friend. 5 pala sila. Si Red 1, Green 2, Blue 3, Yellow 4, si Pink 5 kasi napilayan. Siya yung nandun sa stretcher. Tumambling. Napilayan. So, tingnan, basahin natin yung Mark chapter 2, verse 3 to 4. Okay, habang nangangaral si Jesus. Ito yung habang nangangaral. Ibig sabihin, in the middle of service, nandun na, nagnangaral si Lord. Bigla daw pong mayroong dumating na 4 na may dalang isang paralitiko. Okay? Hindi daw po nila ito mailapit sa Panginoon. Hindi mailapit kay Lord yung paralitiko. Okay? Anong problema? Maraming pong tao. Maraming hadlang, maraming nakaharap doon sa kanilang pong dadaanan. So, anong ginawa po nung 4? Tara na pare, uwi na tayo. Wala namang space eh. Yan po ba ang ginawa nila? Balik na lang tayo sa bahay. Kung yung pong mga 4 na magkakaibigan yun ay umuwi, mas malaki ang problema nila. Kung galing pa sila ng Alaminos tapos naglakad. During that time, wala pa namang mga sasakyan, wala pang mga buses, lahat mga tao, lahat lang. Imagine mo, buhat-buhat kayo, pagod na pagod ka, papunta doon, tapos uuwi ka rin lang. Buhat-buhat mo pa uli yung pasyente. So, ano pong ginawa po nila? They did something para yung pong kanilang dala-dalang taong mayroong problema ay mailapit po nila kay Lord. Ginawa nila ang lahat ng paraan. So, sila po ay nag-work as a team. Sabihin natin, teamwork. Yung parang pagdadala ng tao, papalapit kay Lord, kailangan din niya ng teamwork. O pare, may naisip ako, idea, maganda. Akyatin natin yung bubong ng bahay ni Jesus. Ay, grabe. O tapos, butasin natin. Grabe ka naman, baka magalit na si Jesus. Basta, bahala na. Risk taker. Baka tayo pa barangay, baka bubutasin yung bahay. Kita nyo oo nga, maganda yung idea mo. Paano natin gagawin? Ikaw, ang gawin mo, manghiram ka ng hagdan. Imagine yun, stranger sila sa lugar, manghiram ng hagdan. Huwag na lang. Sige, anong gusto mo? Umuwi tayo, buhat pa rin natin itong pasyenteng ito. Mas malaki problema natin kung uuwi tayo. Buhat-buhat na naman natin ito. Papaliguan natin ito. Nadayapiram pa. Susubo pa pagkain. Dapat yung taong ito ma-revive at ma-restore. So, ano po ginawa nila? Baka naganap ng hagdan. Hindi nakalagay dyan. Yung isa, ano gagawin ko naman? Manghiram ka ng lubid. Ikaw naman, anong gagawin nyo? Maghanap ka ng martilyo. Hindi nyo po ba nakikita yung teamwork dito? Kung hindi nakalagay dyan, pero kung iisipin mo, hindi yun basta nakarating lang sila sa bubong. May ginawa sila. Nag-effort sila. Maaaring gumastos pa nga sila para makaakyat doon. O baka nga gumastos pa sila. Sige, di bali na lang. Sabi nung isa, ako na lang ang bahala. Ako na lang bibili na lang ako ng yero ulit para ipa-carpintero ko para mag-go. Nag-effort talaga yun para lamang yung isang tao na may problema, merong pasali sa buhay, ma-restore ang buhay. They did something. Yung palang kasama ko, gusto pumunta sa church. Kaya lang walang sasakyan, di daanan mo. Huwag mong salasaan, daanan mo na, pasakayin mo lang. Mamaya, daanan mo, linitiran mo na. Okay? Walang maisuot, hindi pahiramin mo, o bigyan mo na lang. So, do something. Alam mo kung kami, Pastor Jess, nagbibig kami, walang masakyan, nagre-renta pa kami ng sasakyan, para may masakyan yung mga pupunta dito. Alam niyo, mga kapatid, kapag pala tayo ay gumawa ng way para ang mga tao ay mailapit kay Lord, tutulong din sa atin ang Panginoon. Sabihin mo sa'yo katabi, hindi magagalit si Lord sa'yo. The Lord will provide everything para ang mga tao ay madala mo
sa kanyang harapan. So, ano yung una? Promote what Jesus have done. Pangalawa, ay prepare a place para sa kanya. Pastor Apple, yung seat doon sa bandang gitna, yung doon sa hindi maingay, doon mo ano yun meron akong paupo doon sister pwede bang yung upuan mo, yung the best seat, bigay mo doon sa aking guest, doon siya uupo. Diba? Pag doon sa malapit sa CR. Di ba gano'n, ba? Pag meron kang guest sa inyong bahay, anong ginagawa po ninyo? Sabi, pag may guest kami doon sa kusina na natutulog, yung mga bisita namin galing sa Maynila. Siya doon pinahiga, nilalabas yung mga pinggan na hindi ginagamit. Tsaka yung mga una na may inamirol. Ano yung inamirol? Yung pagka ginanyan mo yung kumot, ay tatayo yung kumot. Ganun tayo, ka-hospitable sa mga Pinoy. Dapat, sa church, bahala ka sa buhay. Huli ka, late ka kasi dumating. Alam niyo po, mga kapatid, kung gusto nating makawin ng soul, we must treat other people, lalo na yung newcomer, na VIP. Yung iba nga kami, nung nag-win kami, may inaakay kami. Pinapakain pa namin. Punta na. Sa mga gusto kumain. So, ano pong ibig ko sabihin? Kapatid, si Jesus, ginawa niya ang lahat para tayo masave. Tayo rin naman, mga kapatid. Kung ano yung kaya natin at pwede natin gawin para ma-save natin ang iba, gawin natin. So, alam niyo po ba na yung mga terrorist, gumagasto sila para magwasak ng buhay, para magwasak ng city. Gumagastos talaga sila. Pero alam niyo po, mga kapatid, kung gusto mo makawin ng mga tao papalapit kay Lord, you have to do something. You have to do something. At sasamahan ka ni Lord kapag ginawa mo yung best para yung mga tao ay madala sa kanya. And last, ito yung last. Okay? Nung makita ng Lord yung effort, kita nyo, naniniwala kayo yung effort natin, yung effort na ginagawa natin, nakikita yan ng Lord. Parang hindi alam ng katabi mo paano siya nag-effort, paano siya iniluhod ka niya, nag-pray siya para sa iyo restoration, para ang iyong buhay ay ma-restore, at ikaw ay mag-grow kay Lord. Nag-effort yan. Kami po nag-e-effort para ang mga tao ay mailapit namin sa Panginoon. Yes. Bakit? Dahil yan palang pag-wiwin ng soul at dadala ng mga tao sa Panginoon. Kapag ikaw ay nag-aakay ng mga tao papalapit kay Lord, you are putting up treasure in heaven. You are putting up treasure in heaven. Yan ang kayamanang dadatnan. Yes, yung ating mga insurance, yung ating mga lupa, yung ating mga bahay, ang tawag diyan, kayamanang iiwan. Yun namang mga tao na inakay mo kay Lord, siniran mo ng Word of God, tinanggap si Jesus, yan ang kayamanang dadatnan mo sa langit. Yan ang kayamanan na madadala mo sa langit. Yung ating mga lupa, yung ating mga bahay, iiwan natin yun. Wala tayong madadala miski ano. Pero ang madadala mo lamang sa langit, yung taong nasiran mo ng Word of God na bago ang buhay at na-love kay Lord dahil mo. Are you with me? Ang tawag dyan, yun yung kayamanang dadatnan. O sino dito ang gusto niyang kayamanan na iiwan? O sino dito ang gusto niyang kayamanang dadatnan? Ako ho, pareho. May kayamanan ng iiwanan at may kayamanan ng dadatnan. Okay? So, pag ikaw ay nag-aakay ng mga tao para mapalapit kay God, you are putting up treasure in heaven. Yun yung kayamanang iniimpok mo doon sa langit. Mas maraming tao na nadala ka kay Lord, mas malaki ang iyong investment doon sa langit. Yes. At alam nyo, nakita ko po, sa aking pag-o-observe, sa mga taong ginagamit ng Lord sa atin, yung mga taong hirap ang buhay, hindi naman maayos, sabihin natin, sapat-sapat lang, tama-tama lang. Noong po sila mag-engage sa pag-win ng soul, pag-rescue at pagdadala ng mga tao sa Panginoon, the Lord bless their lives. Be blessed
ng grabe ang buhay nila. Sabi ko, kaya pala tama. Ang sabi ng Bible, you are putting up treasure in heaven. Sabi ko, siguro nag-withdraw ka kay Lord. Bakit? Dahil binibigyan mo si Lord ng dahilan para i-bless ang iyong buhay. Bakit? You cannot bless other people kung hindi bless ang iyong buhay. Naniniwala po kayo? So, dahil may purpose, gusto mong mailapit ang mga tao sa Diyos, kaya magpuprovide ang Diyos ng lahat ng resources para meron kang magamit para yung mga tao mailapit mo kay Lord. The Lord will give you a car or a van para madala mo sila sa Panginoon. Alam mo kung iba nating kapatid, nakakailang labas na sila ng sasakyan. Grabe! Ha? Pero alam niyo po, yung sasakyan, lagi po nilang ginagamit para yung mga tao sumakay, para mailapit po nila kay Lord. So, that is the purpose. Anong silbi ng iyong sasakyan kung hindi mo yung gagamitin for the glory of God? Kaya kayo na pumunta lang dito, na naglalakad lang, hallelujah, isang araw, dinideclare ko, bibigyan kayo ng Lord ng mga sasakyan. Bakit? Kasi marami kayong dadalahin kay Lord. Oh, sino excited? Ayan, may purpose. So, pangapat, ito, be happy when sinners receive forgiveness and restoration from God. Masaya po ba kayo na makita na isang taong makasalanan, isang taong palinghado ang buhay, isang taong walang direksyon, isang taong nasa bisyo or isang taong masama, ay na-transform ang buhay at na-restore at umayos? Alam niyo po, some people, they are not happy. Ganun naman ang buhay, may pa-church pang nalala mo. Pupunta pa sa church, palamura naman, pupunta sa church. Alam niyo, kapag isang taong kasalanan, isang sinner, isang taong palamura, isang taong makasalanan ay natungtong ng church, alam niyo po, yun na ang umpisa na may gagawing dakilang bagay ang Diyos sa buhay niya. Matungtong lang ang isang tao sa church, na yung church na yun ay ang itinataas ay si Jesus at ang ipinapangaral ay gospel, hindi gossip. Yun yung umpisa na ang buhay ng taong yun ay may gagawin ang Diyos na dakilang bagay sa kanya. Alam niyo po, itong lalaking ito na may problema, mayroong physical problem, at hindi lang problem na physical, but also spiritual. Nung siya ay matungtong, madala sa bahay ni Jesus. Alam niyo po ba, the church is a house of God. Ang church, ito ang tahanan ng Panginoon kasi nandito ang kanyang presence. At bawat tao na mayroong problema at may kabigatan na dadalahin mo dito, kayang-kayang i-restore ng Diyos ang kanilang mga buhay. Alam niyo po, hindi na sayang ang effort noong 4, rewarding ang effort nila. Ang sabi po sa Bible, nung makita ni Jesus yung effort nung 4, kung gaano ka hindi yung kanilang pananampalataya, ano po ang nangyari? Sinabi ni Jesus sa paralitiko, anak, pinatatawad na ang mga kasalanan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gaano mang kalaki yung nagawa mong kasalanan before, ano man yung hindi mo magandang nakaraan sa buhay, lahat ng iyon, pag lumapit ka kay Jesus, kayang-kayang purahin, kayang-kayang linisin, kayang-kayang ayusin. Dahil yun ang purpose ng Diyos, kaya siya pumunta dito sa lupa para tawagin ang makasalanan, ayusin ang buhay, at linisin. Kaya yung mga sinners, bagay talaga sila sa church. Kailangan po nila talaga ang church. Doon sa car wash station, anong mga sasakyan ang dinadala doon? Dumi-dumi ng sasakyan mo. Linisin mo muna bago dalahin sa car wash, nakakahiya. Di ba? Kaya mo dadalhin sa car wash station ang iyong car, ang iyong van, ang iyong Montero, kasi gusto mong luminis. Gayon din mga kapatid. Kaya si Jesus is in the business of saving souls at paglilinis ng buhay. Kaya lamang may mga religious people. Sana hindi tayo ganito. Sabi po doon, mayroong nakaupo roon
na ilang mga pares yung nag-iisip. Sabihin mo nga sa'yo, madami sana hindi ka ganun. Pag mayroong sinners, kilalang sinners sa inyong barangay, kilalang sugarol o kilalang masamang tao, at napunta sa church, ay dapat tayong matuwa. Hindi tayo magtaas ng kilay, sino naman yan? Gagamitin pang church? Pumunta ba ito ba dito? Ano yan? Nagtatago ba yan? Dapat tayo po ay maging positive thinker. Na pagka mayroong sinners na pumunta sa church, yun ang simula na mag-ooperate na ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Diba? Kita ninyo. Ano po? Instead, mga religious pa naman sila, tagapagturo pa naman sila ng kautusan, mga Bible teacher pa naman sila. Pero nag-iisip sila ng ganoon. Ano ba ang kanilang iniisip? Sabi ko ng verse 7, sino ba naman itong taong to? Pati pagpapatawad sa kasalanan, papakialaman pa. Alam ni Jesus po yung kanilang iniisip. Kaya sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Sabihin mo kaya sa iyo katabi, huwag ka mag-iisip ng ganon. Pag may pumunta diyan na may tato o merong mga gender problem, yes, it's welcome them. Katulad mo, katulad ko, katulad dating lahat, kailangan din nila ng Savior. Kaya huwag na tayong manibago. Yan ang calling ng Lord sa atin. Tawagin ang mga makasalanan. Dapat mabuksan ang ating isip na yan ang church. This is the church. Para mag-minister sa mga taong hopeless, para mag-minister sa mga taong naliligaw ng landas, para maituwid at may ayos ang kalambutan. Ayoko nga, Pastor, baka mahawa ako. Hindi ka mahahawaan kasi you are protected by the blood of Jesus. Kung ang purpose mo at ang passion mo is to bring souls to Christ, hindi ka mahahawaan because you are protected by the love of God. Bakit ang mga doktor? Ay, kung dito yung sakit, baka mahawaan ako. Ganun ba, doktor? Hindi. Because sila po ay meron silang confidence na gamutin yung mga patients po nila. They are protected. So, ganyan din tayo, mga kapatid. Protektahan ka ng Diyos. Kapag ang passion mo is to bring people to Him. So, ang sabi ni Jesus, alin ba ang madali? Ang sabihin sa taong ito na pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o tumindig ka at buhatin mo ang iyong bigat? Alam niyo po, mga kapatid, bago ang isang tao makatindi, bago ang isang tao ma-restore, kinakailangan muna na yung kanyang kasalanan ay mapatawad siya ng Diyos. Because sin can hinder the presence of God, the miracles of God in the lives of every people, in the life of every people. So, bakit minsan, hindi mo maranasan yung breakthrough, hindi mo maranasan yung healing and miracles sa iyong buhay, mayroong kasalanan muna na dapat ma-deal sa iyong buhay. So, ang unang-unang dinil ni Jesus sa buhay ng tao ay yung kasalanan. Kinakailangan muna mawala ang kasalanan sa kanyang buhay. Kinakailangan ma-wash out muna yung kasalanan sa kanyang buhay. Then, miracle will follow. Then, healing will flow. Kaya, ang unang ginawa ng Lord, pinatawad. Then, right after that, nagkaroon na ng restoration. At ang sabi ng ating Panginoon, patutunayan ko sa inyo, ng anak ng tao, ay mayroong kapangyarihan magpatawad dito ng kasalanan sa lupa. At sinabi niya, doon sa paralyzed man, tumayo ka. Sabi po sa Mark chapter 11, bitbitin mo ang iyong higaan at umuwi ka. At ang sabi po ng Bible, tumayo nga ang paralitiko. Kaagad nitong binuhat ang kanyang higaan at umalis habang ang lahat naman na naroroon ay namamangha. Ang sabi nila, ngayon lang kami nakakita ng ganito. Hindi pa kami nakakita ng ganito. Now, what is the point here? Alam niyo po, kung sumuko yung apat na magkakaibigan na yon, umuwi, mas lalong malaki ang problema. Pero, they did their best. Nagpatuloy lang sila. Ano man yung obstacle, ano man nakikita nila mga persecution and trials, nagpatuloy sila. Kaya alam niyo po, binigyan ng Lord ng reward ang kanilang effort. Nag-perform si Lord ng miracle.
nakatayo yung tao na dating hindi nakakatayo nung madala nila kay Lord. Hindi ko po alam kung ano ang situation ng buhay ninyo ngayon. May 4 po na klase ng tao na makikita tayo dito. Una po, yung pong the paralyzed. Ikaw ba yung paralyzed? Ha? Ikaw ba yung paralyzed? O ikaw yung taong gumagawa ng way para yung mga tao ay mailapit kay Lord? O ikaw ba yung audience na tagapalakpak lang na nanonood? O ikaw ba yung kumokontra? Uy, di ba ngayon dito? Pauwiin mo yan. So alin ka doon sa 4? Kung ikaw yung tagapag-akay, magpatuloy ka. Sasama si Lord sa iyo. At kung ikaw naman, yung paralyzed na naandito ngayon, lumapit ka lamang kay Lord, makakatayo ka. Ikaw man ay nilumpo, pinaralisa ng problema, pinaralisa ka ng utang, pinaralisa ka ng takot, pinaralyze ka ng kasalanan, I have a good news for you. Jesus is telling you right now, rise up. Stand up. Yes. Makakatayo ka dahil ang Panginoon aalalayan ka niya. And you know what happened? Tumayo nga po yung lalaki, binitbit niya kanyang higaan, at umuwi. What is the point here? Sa oras na ito, gusto ng Lord, makatindig ka. Kung ikaw ay pumunta dito, lumpong-lumpo ka dahil sa problema, lumpong-lumpo ka, nalumpo ka dahil sa mga pagsubok, gusto ng Diyos, umuwi kang malakas. Umuwi kang restore ang buhay. Amen? Tayo lahat ay tumindig. God is telling you right now, rise up. Stand up. Gusto ng Lord, umuwi ka na may kalakasan. Gusto ng Diyos, umuwi ka na dala-dala ang pag-asa sa iyong mga mahal sa buhay. Gusto ng Diyos, umuwi ka na may panibagong magandang kaisipan sa iyong isip. Gusto ng Diyos na ikaw ay umuwi, na ikaw ay may katatagan, may malinaw na direksyon, mayroong word na nakapagpapalakas. Sa oras na ito, hindi ko alam, maybe ikaw yung na-paralyze. Gusto ng Diyos, ma-restore ang iyong buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Lord, nakikita mo po, maraming tao dito na na-paralyze ang buhay. Lord, continue to restore them. Continue to strengthen them so that someday, you can use them to bring others into your presence. Oh God, open the doors and windows of heaven. We ask the presence of the living God to move in this place. God, touch every man and woman who are present in this place today. Bigyan mo sila ng kalakasan. Yes, hallelujah, hallelujah. Sige, come on. Alisin mo ang harang, alisin mo ang hadlang, ano mo mga obstacle. Kung mayroon mang unforgiveness sa iyong buhay, kung mayroon mang mga nagawang kasalanan sa iyong buhay, yes, nadala-dala mo ito sa iyong buhay. Kapatid, gusto ng Panginoon na makalaya ang ikaw. Gusto ng Diyos na makalaya ka sa lahat ng umaalipin sa iyo, sa takot, sa pag-aalala, sa mga kabalisahan. Gusto ng Diyos, palakasin ka sa oras na ito. Thank you, Lord. Sige, kausapin mo ngayon ang Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. Isipin mo, kaharap mo ngayon si Lord. Kaharap mo si Lord. Sabihin mo sa Kanya ang lahat ng dinadala mo sa iyong buhay. Sabihin mo sa Kanya lahat ng mga nasa sa iyong loob. Kung anong gusto mong mangyari sa iyong buhay. God is asking you right now, what do you want me to do for you? What do you want me to do for you? God is asking you right now, kapatid. Dahil nandito ka ngayon, God is asking you right now, what do you want for me to do for you? Tinatanong ko ngayon, Lord. Come on, tell Him. Tell Him, makatotoo ka sa Kanya. Hindi ka niya tinataboy. Hindi ka niya sinusumbatan sa iyong mga pagkukuha. Sabi ng Panginoon, halika kayo, magliwanagan tayo. Yan ang mga kadami ang iyong mga kasalanan. Halanda ko kayong patawarin kung kayo maraming marumi. Kayo kaya kong linisin at gawin ko sila sa kapatid. Yes, as you open your mouth to God. Yes. Oh, Jesus. Touch.
Touch your people, Lord. Embrace your people right now. Tigdamahan niyo po ang pagtakap ng Lord sa inyong buhay. Oh, we bless your holy name. Oh, we bless you. We bless your name. We bow down before you. I worship you. We give you all the glory. Exalt thee. Giving thanks for what you have done. You are the only one, King of kings and Lord of glory, anointed one. Sabihin natin, I will worship you. I will worship you. There is none like you. Heaven and earth bow down before you. You alone, my King, Prince of everything. Your presence, oh God, is what I need. We bow down before you. We bow down before you. I worship you. We give you all the glory. Exalt thee. Giving thanks for what you have done. 'Cause you are the only one, King of kings and Lord of glory, anointed one. Pwede bang ilagay natin ang ating kamay sa ating mga puso? Bigisin po ninyo ang panalangin ito. Tayo ay lumapit sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil ikaw ay bumaba dito sa lupa para ako'y abutin at tubusin sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Inaamin ko po na wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa iyo. Hindi ko kayang ayusin ang buhay. Ikaw lang ang may kapangyarihan para maayos ang aking buhay, para ma-solve ang lahat ng problema. Lumalapit ako sa iyo. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo. Linisin mo po ang aking buhay. Maghari ka sa puso ko bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula ngayon, tinatanggap ko po ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. At ako'y makakatindig dahil sa iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang mag-pray. Father, I pray right now, continue to bless every people who are present today. God, I declare open heaven sa kanilang mga buhay, sa kanilang pamilya. I declare restoration sa kanilang buhay. Those people who have a physical problem, I declare healing from head to foot. And I rebuke every sickness and diseases in their body right now in Jesus' name. And we declare, by His wound, we are healed. I declare restoration sa kanilang family, sa kanilang business, sa kanilang career, oh God. I declare restoration sa kanilang buhay, sa relationship. Panginoon, kumilos ka ngayon at ipakita niyo po ang inyong pumangahimala. At mamamangha ang mga taong makakakita ng mga dakilang bagay, ng mga pagbabago na nagaganap sa mga buhay nila. This is our prayer in Jesus' name. Amen.